Ang araw ng laro. Noong dekada 80 hanggang 90, bago pa sumikat ang mga cellphone at social media, ang mga bata ay nagkikita-kita sa kalsada, sa bakanting lote o sa harap ng kanilang bahay upang maglaro. Isang mainit na hapon sa isang barangay sa Maynila, nagtipon-tipon ang mga bata sa kanto para maglaro. Si Junjun, isang 10 anyos na laging pinuno ng laro, ang unang sumigaw, "Patintero tayo!" Agad na nagtakbuhan ang kanyang mga kaibigan, sina Boyet, Miko, Lisa at Ana. Pinaghatian nila ang mga grupo, naghanap ng guhit sa semento gamit ang piraso ng uling at sinimula ng laro. Naghahabulan, nagsisigawan at nagtatawanan sila habang pilit na tinatawid ang linya ng hindi nahuhuli. Matapos ang ilang round, napagod sila at naisipang lumipat sa tumbang preso. Si Boyet ang naging bantay at gamit ang lumang tsinelas, inasinta ng mga bata ang lata ng gatas na nakatayo sa gitna. Sa bawat lagapak ng lata sa lupa, nag-uunahan silang tumakbo at magtago bago mahuli. Habang papalubog na ang araw, may nagdala ng text at Holland, kaya naman naupo sila sa bangketa upang ipagpatuloy ang paglalaro. Ang iba naman ay nagkaroon ng friendly competition sa Chinese garter, Pico, o Sipa. Pero ang pinakahihintay nilang laro ay ang tagu-taguan sa dilim. Habang ang iba ay mabilis na nagtatago sa likod ng mga tambak ng kahoy o poste ng ilaw, ang taya naman ay nakapikit. Binibilang ng malakas, 1, 2, 3, 10. Ready or not, here I come. Sa tuwing may mahuhuli, walang tigil ang hiyawan at tawanan. Hanggang sa marinig nila ang sigaw ng nanay ni Junjun, "Uwi na, kakain na." Unti-unti, isa-isa nang nagpaalam ang mga bata. Habang naglalakad pa uwi, may mga nagpaplano na ng susunod nilang laro kinabukasan. Sa simpleng bakanting lote at kalsadang may guhit ng chalk, nabuo ang mga alaala ng pagkabata, alaalang hindi matitinag ng panahon.